So eto na nga po mga idol, Gilas Pilipinas, big adjustment ang gagawin sa susunod na tune-up game kontra sa kupunan ng Poland. Pagkatalo ng Gilas sa kupunan ng Turkey, dahilan para pag-aralan at palakasin ang ating ofensa at depensa. And bago natin yan ipagpatuloy mga kaibigan ko, palike and subscribe po muna and always pong pahit ng notification bell, napaka-importante po niyan. Maraming salamat po. Sa naging laban nga po nitong nakaraan lamang ng Gilas Pilipinas at ng Turkey, nakita natin 73-84 ang naging score, no? At dito talaga nakalamang po ng ilang puntos ang Turkey. So marami nagtatanong at nagtataka bakit nga daw ba natalo ang Gilas Pilipinas? Ano nga po ba ang naging problema? So pag-uusapan natin yan. Mga kaibigan, marami naman nakapansin unang-una, hindi po ginamit ni Coach Timcon ang kanyang ipinagmamalaki na triangle offense sa Gilas Pilipinas. So hindi natin nakita yun mga kaibigan. Given naman na ito ay tune-up game lamang at hindi dapat ibigay ng Gilas ang kanilang full force na lakas dahil mababasa po yan ng kalaban, especially yung susunod na tune-up game kontra po sa Poland. So marami ding nakapansin na si Kevin Kiembao ay hindi naman pinasok, hindi nabigyan ng minuto, no? Which is gunner pa naman yun at maaasahan na patunayan na yan ilang beses sa strong group ng Pilipinas. So puro shooter po, no? Ang kalaban natin dito sa Turkey na dapat nga daw ito si Jordan Heading ay sinama sa lineup, which is alam naman natin, no, specialty or magaling na shooter talaga eto nga pong si Heading. Isang factor din yun mga kaibigan. Marami ding nakapansin na eto nga pong si Japet Aguilar ay hindi agad ipinasok nung na-foul out po si Kai Sotto. So walang dumidepensa kapalitan ni Kai Sotto mga kaibigan na dapat inaagapan po at hindi lumobo ang kalamangan ng Turkey. Malaki yung tsansa natin na manalo pa sana kung ganoon po yung nangyayari. At ito pa mga kaibigan, kung mapapansin nyo, sinabi ko walang triangle offense na ginamit si Coach Timcon. Pre-system lang ang ginamit. Ibig sabihin, yung sistema kahapon, no, ay parang medyo magulo yun, no? Pre-system, ibig sabihin kahit anong sistema ang gamitin ng Gilas, walang problema. Nag-explore po sila at nag-take ng experience kung paano nila mag-a-adjust sa ganitong klase ng kalaban. So kung titignan nyo, mahusay naman talaga ang Gilas Pilipinas. Buenas lamang ang Turkey at dahil nga po home court nila yon, no, referee advantage po ang nangyayari. Pero maganda yung pinakita mga kaibigan, ito nga pong si Justin Noivy Brownlee, which is meron po siyang 21 points at 5 rebounds, and hopefully sa susunod na tune-up game ng Gilas ay mas mataas pa, no, or ma-maintain from 20 to 30 points po ang maging average nitong si Justin Noivy Brownlee. Samantalang si Junmar Fajardo naman nagkaroon po ng 17 points and 10 rebounds, which is maganda na yan, yung 10 rebounds mga kaibigan. Samantalang si Kai Sotto, kahit na foul out, meron po siyang 7 points. Kung titignan nyo mga kaibigan, napakagandang experience ito sa Gilas Pilipinas. At hindi natin masasabing mahina, no, ang Gilas Pilipinas ngayon. Malakas talaga. Kahit shooter po yung Turkey, talagang yung pagkukulang ng Gilas Pilipinas at ni Coach Timcon sa naging laban, dapat maagapan agad sa susunod na laban. So masasabi ko, ngayon pa lamang po mga kaibigan ay handang-handa na ang Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa magiging laban sa Latvia at sa Georgia. Kahit may isang tune-up game pa sa June 30 kontra sa Poland, ay nakita naman natin so far hindi naman ginamit lahat ng Gilas yung full force sila triangle offense at hindi po nagkaroon ng maayos na rotasyon. Do may rotasyon naman na gumana pero sinubukan lamang yon sa pre-system ng Gilas. Well mga kaibigan, ang dami pa nating kaganapan. So dyan lamang po kayo, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more Gilas